Ayun, pumunta pala sa sagingan si Kabudel. Kaya naman pala hindi ko siya mahanap. Magtatago muna ako. Wala pa rin si Ponsiano. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi mga kabudel ko! Pag-uusapan po natin ngayon kung ano nga bang mga orihinal na kasangkapan ng kaskaron. Kabudel, O Ponsiano, akala ko nawawala ka na. narinig ko kasi yung kaskaron na lulutuin mo. Sabi ko na nga ba, pagkain ng pangtatawag sa'yo para lumabas ka. May nabasa rin kasi ako tungkol sa kaskaron. Uy, may ibabahagi din siya. Oo naman Kabudel, kahit na puro pagkain ang hinahanap ko, may nalalaman din ako Alam mo ba na napag-alaman ko, nakilala rin sa tawag na tinudok sa Ilocano ang kaskaron at karyoka naman sa mga Tagalog. Tama ka, Ponsiano. At ang mga orihinal na kasangkapan nito ay... Harinang malagkit o glutinous flour, gata o kinayod na nyog at pulong asukal. Ang galing mo, Ponsiano! Ito ay tradisyonal na lutuing Pilipino, partikular na sikat sa mga rehiyon sa Hilagang Luzon, tulad ng Ilocos at Abra. Isa itong uri ng kakanin o panghimagas na gawa sa giniling na malagkit at kinayod na nyog. Kakaiba sa version natin ngayon. Dahil imbis na malagkit na harina o glutinous ang gagamitin natin, subukan naman natin ang kinayod na kamoting kahoy. Wow, kaya ba yun Kabudel? Hindi ko masabi, Ponsiano, pero susubukan natin. Pero paano yung mga kasangkapan mo? Tulad rin ba ito dun sa original na kaskaron Kabudel? Oo, Ponsiano, katulad din dun sa orihinal na kaskaron, meron din itong kinayod na nyog. At ang orihinal na proseso ng pagluluto nito ay yun din ang gagayahin ko. Pero bakit nga ba ito tinawag na kaskaron Kabudel? Ang original na tawag pala rito ay karyoka o tinudok. Ang sabi, ang pangalan daw ng kaskaron ay galing sa mga Kastila. At ang kahulugan daw ng kaskaron sa kanila ay balat ng itlog. Kaya nila ito hinambing sa kakanin nating karyoka dahil sa bilog nitong hugis at malutong ang labas. Ang galing no, sa balat pala ng itlog inihambing ang kaskaron. Oo nga, Ponsiano, kahit ako namangharin. O siya, atin nang paghaluin ang kamoting kahoy at nyog na kinayod natin. At pagkatapos nga natin po itong mahalo ng maigi, akin naman na po siyang bibilugin. O Ponsiano, kwentuhan mo muna yung mga nanonood sa atin. Ano naman ikikwento ko Kabudel? Kahit ano, Ponsiano, basta yung mai-entertain yung mga makikinig sa'yo. Naisip ko palang natatawa na ako. Kasi yung mga naiisip kong kwento, lahat yun galing sa birthdayhan na napuntahan ko. Sige, tuloy mo lang, Ponsiano. Malay mo, madami makakarelate sa'yo. Magkwento ka lang, Ponsiano, habang nagluluto ako. Ito na. Alam mo ba nung una akong umatid sa birthdayhan? O ano meron dun? Hiya-hiya pa ako noon. Hanggang sa nung tinawag ako kumain Kabudel. Talagang tinikman ko lahat ng putahin nila. Yung mga Ilocano na ulam. Tulad ng pantra-pantran, igado, adobo, dinakdakan. Oo Kabudel, alam mo ba, sa busog ko nagbalot pa ako. Ay naku, nabusog ka na, nagbalot ka pa. Ganon ako kung mahiya Kabudel. Kabaliktaran pala kung mahiya ka. Makapal ang muka. Oo, ang babait kaya nila. Pero alam mo ba, Ponsiano, na ang kabaitan ay dapat hindi inaabuso. Kaya nga dito na lang ako sa'yo nag-aabang ng pagkain ko. Oo naman, Ponsiano. Para na tayong magkapatid dito, ano? O eto nga pala't palapot na ang asukal na tinunaw. At pag ganito na to kalapot, pwede na natin ilagay yung prinito nating kamoting kahoy na may ginayat na nyog. Hahaluin lang natin yan hanggang sa kumapit lahat ng asukal dyan sa may kaskaron natin. Ang galing Kabudel, nagawa mo nga. Pero alam mo ba kung saan ko natutunan yung luto na yan? Kay Apong Carmen Rondon ko yan natutunan. Shout out po sa masipag na Apong Carmen ko!
O siya, Punsyano, alam ko gutom ka na. Kain na tayo. Teka, kabudol. Mga kabudol namin, mayroon pa po itong episode 3 Abangan nyo!